talaga? Ba't mo ako sinusundan, ha? Kasi... crush kita Naman! Mga ba, old school na yan. Napaka-creepy ng pasunod-sunod sa crush. Sana hinahanap ko na lang sa Facebook, sa Twitter, sa Tumblr. Gusto may form spring pa. Sus! Ay, oh, baduy-baduy. Ay, andiyan ka pala. Naku, tamang-tama ang dating mo eh. Nahuli ko tong sumusunod sa akin. At dahil dyan, tuturuan ko kayo kung paano mag-stalk online. Ang tinatawag dito ay cyberstalking. Yan ang aralin mo. Ikaw talaga feeling mo ang gwapo-gwapo mo. Oo. Para naman sa mga demure girls out there na tulad ko. Wow. Tuturuan ko kayo kung paano umiwas sa mga stalkers. Paano umiwas sa sarili mo? Para umiwas sa mga stalkers. Fine, na tulad ko. Ako nga pala si Jael. Ako naman si Wana. At ito ang Cyberstalking 101. Step 1. I-google mo ang pangalan niya. Dito lalabas na pwede ba niyang social networking site o SNS like Facebook, Twitter, Tumblr. At kung swerte ka, naka-public account ang profile niya. Kung makita mo mga secret pictures niya. Awesome! At syempre, para maiwasan ang mga bagay na ito, pwede mo naman i-private ang mga photos mo sa Facebook. Pwede friends of friends mo lang makikita, friends of friends, etc. 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 Step 2. Kung gusto mo namang i-level up ang interaction nyo ng crush mo, gumawa ka ng Formspring account. Dito sa Formspring, pwede mo itanong ang crush mo ng kahit anong tanong. Pwedeng fishing, pwedeng chummy, pwedeng seryoso. Pero ang best part, pwede kang anonymous. Ngunit dahil conservative ka, huwag kang magsasagot ng mga anonymous questions sa Formspring, Tumblr, o kung ano pa namang sites na meron dyan. Dahil hindi mo alam, baka meron lang silang vested interest. Step 3. Kung nagkataon naman na medyo mature ang taste mo sa mga crush mo, meron tayong tinatawag na LinkedIn. Dito naka-upload saan siya nagtatrabaho, saan siya nag-aral, at pwede kong gamitin ang mga information na to sa paghahanap sa kanya. E di huwag ka nalang magka-crush sa prof! Hello! Step 4. Pag nakuha mo ng mga basic information niya, pwede mo na siyang i-search sa Google Earth. Dito pwede mong malaman kung saan siya nakatira, kung anong ginagawa niya, at marami pang iba. Hay nako, kung ako sa inyo, huwag ka nang kumeme-keme. Huwag na kayo lumabas ng bahay, isara ng lahat ng bintana at pinto. Step 5. Alam mo, huwag mo na kaya siya i-stalk. Pwede mo naman siya kausapin ng maharapan, makipagkaibigan. Diba? Ganito kasi, kung ayaw mo sa kanya, pwede namang lumapit ka na lang sa kanya at sabihin mong, may gagawin ka pa, mag-smile, then say, I need to go. Pero kung gusto mo naman siya, edi achieve! Kayo na! Ayan, mga kaibigan, napakarami naman nating ways na nakita para makapag-stalk online ng mga professors, mga kaaway, at syempre, mga crush nyo. At dahil alam natin na dumarami ang mga cyberstalkers online, dapat matuto tayong mas mag-ingat sa kanila. Sana marami kayong natutunan hanggang sa susunod na episode. Enjoy stalking!